Sa Pilipinas, ang cyberbullying ay isang seryosong isyong nakaaapekto sa maraming kabataan. Ayon sa datos ng Department of Education, mayroong 178 kaso ng bullying sa bansa mula November 2022 hanggang January 2024. At 27 sa bilang na ito ang kaso ng cyberbullying sa mga mag-aaral. Mahalagang tandaang hindi lahat ng biktima ng cyberbullying ay nagsusumbong. Tanging maliit na porsyento lamang ang nagkakaroon ng lakas ng loob na i-report ang mga insidenteng ito. Hindi rin ito limitado sa mga bata dahil kahit sino ay maaring mabiktima nito. Ang cyberbullying ay maaring magdulot ng malubhang epekto sa mental health ng mga biktima, kabilang na ang depresyon, pagkabalisa at pagbaba ng kumpiyansa sa sarili. Kaya naman, dapat na itong mawakasan. Alamin natin ang higit pang detalye tungkol sa cyberbullying at ang mga posibleng kaparusahan ng paggawa niyan dito lang sa MIL 101. Mga ka-RSP, alam niyo bang hindi lamang sa personal nangyayari ang bullying? Pwede rin ito mangyari sa mga online platform at syempre, kailangan natin malaman ang detalye tungkol sa cyberbullying na dapat po nating tandaan. Unahin natin, ano po ba ang cyberbullying? Ito ay isang uri ng pang-abuso gamit ang teknolohiya. Madalas ito mangyari sa online platforms gaya ng Facebook, X or kung dating tawagin ay Twitter, YouTube at Instagram, kung saan ang mga biktima ay madalas na binabash, binapastos o sinisiraan online. Magbigay tayo ng mga halimbawa ng cyberbullying. Halimbawa po nito, una, paninirang puri. Ito po yung pagpo-post ng maling impormasyon tungkol sa isang tao, tulad ng pagsasabi ng isang estudyante ay nandaya sa exam, kahit hindi naman totoo. Maaari rin masama dito ang pagpapakalat ng chismis at issue tungkol sa isang tao. Nako po, maraming ganyan sa atin. Nako, baguhin na natin yan. Next po, yung online harassment. Ito po yung pagpapadala ng paulit-ulit na masasakit na mensahe sa messenger o through direct message. Pwede ring masama dito ang pang-blackmail sa isang tao o pangungulit o pang-stalk. Pero, tignan natin pangatlong halimbawa, exclusion. Sadyang hindi ini-invite ang isang tao sa group chat ng klase o event, or kung hindi naman kaya ay hindi sinasali sa usapan na dapat ay kabilang siya. Pang-apat na halimbawa rin po nito ay ang doxing, pagbabagi ng address, phone number, o anumang personal information ng isang tao online nang walang pahintulot. Ako, parang lumalabag din sa Data Privacy Act of 2012 or RA 10173. Nagdudulot po yun ng panganib sa kanyang kaligtasan. At ang huling halimbawa, catfishing naman. Ito yung paggamit ng peking profile para magpanggap na siya ang biktima. Gagawa na masama o pangit na gawain para masira ang reputasyon ng totoong tao. Ayan, ako mga ka-RSP. Mahalaga po nalaman natin kung ano yung iba't iba examples ng cyberbullying na kung saan nangyayari at nararanasan din ng maraming tao. We wanna know po, ano ang kaparusahan ng cyberbullying? Ayon po sa Republic Act 10175 or Cybercrime Prevention Act of 2012, may tuturing na libel o unjust vexation ang cyberbullying. Yung libel or unjust vexation, maaaring patawan ng multa o pagkakulong. Depende sa tindi ng perwisyo. Lalo pag libel po yan, may iba't ibang elemento yan. Yung imputation ng mismong sinasabi sa'yo na ikaw daw ay ganito, ganyan. Either kailangan patunayan yan ng complainant mismo na hindi totoo o patunayan na akusado na ito ay totoo at hindi siya naninira or in good faith. O kaya naman ay yung publication mismo. Kung nasira yan sa higit 3 tao, yung reputasyon mismo ng taong sinisiraan, ay pwedeng maging grounds for libel din po yan. Diba? Yung usapin din po na we have imputation, we have publication, yung mismong ginamit na salita, and others. 4 po yung elements na yan, no? Ang kailangan po natin tandaan na ang bawat isa ay may karapatang maging ligtas online. Kung ikaw ay biktima ng cyberbullying, huwag matakot magsumbong sa mga tamang ahensya o otoridad. Sama-sama nating labanan ang cyberbullying para sa mas maayos at responsableng digital community. Yan muna po ang ating napag-usapan dito lang sa MIL 101.